Isang maganda at mapagpalang gabi para sa bawat isa. Inaanyahan ko lahat na tumayo. Basahin natin Psalm chapter 9 verse 10. Makikita rin siya dun sa pinamahagi sa atin na leaflet. So nandito siya sa day 5. Ito yung pangalawang verse na inilagay dun sa ating leaflet para sa ating prayer and fasting. So, kung nakita ng bawat isa, can you say Amen? Amen. Ayan. Psalm chapter 9, verse 10. Babasahin ko yung English and the Tagalog version. Those who know your name trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Sa Tagalog, sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa iyo. Dahil hindi ninyo itinakwil ang mga lumalapit sa inyo. So ngayong gabi na to, ito yung ating ikalimang araw. So ito yung pagtatapos ng ating sama-samang pananalangin at pag-aayuno yung tinatawag nating prayer and fasting. Palakpakan nga ng bawat isa yung naka-attend dito ng 5 days. Ayan. Ganun din naman, thank you sa lahat ng mga nakasama namin. Online, salamat, and I pray na as much as we have learned here, as much as we have encountered God in this place, I pray, God, whoever is listening, dun sa ating mga napag-aralan, I pray that they will also encounter God, ma-experience nila ang ating Panginoon, makuha nila yung hope, yung pag-asa na nais ng Panginoon na makuha natin, yung makita natin, yung bawat bagay na nangyari sa life natin, yung bawat blessing na meron tayo, and even the challenges, makita natin into God's perspective. So, simulan natin ang gabing ito sa isang panalangin. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po. Tunay nga na ikaw ay karapat-dapat na papurihan, luwalhatiin, at pasalamatan. Aming Ama, maraming salamat unang sa lahat sa buhay na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sapagkat kami po ay nakakahinga ng maayos. Salamat, Lord, sa pamilya na meron kami, Panginoon. Salamat sa mga oportunidad na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa bawat oras at sandali na hinahayaan niyo na makilala at maranasan namin ang iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na mapag-aralan namin at masimulan namin, Panginoon, ang pag-aaral patungkol sa kung paano namin makikita ang bawat bagay sa buhay namin sa paraan na nakikita mo ito, Panginoon, in your God's perspective. Salamat, Lord, na muli pinaalala niyo sa amin na tunay nga that you are our Jehovah Nissi, Panginoon. That the Lord is our banner. Na kailanman, hindi kami magbibigo sa aming paglapit sa inyo. Panginoon, kami po sa gabing ito ay nagpapalinis. Lord God, nagpapalinis kami sa inyo sa mga hindi magagandang bagay na aming nasabi, naisip, ginawa, Lord, sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyong harapan, sa mga bagay na hindi naaayon sa inyong mga salita. Sa mga panahong kami ay nawalan ng pag-asa, sa mga panahong kami nangamba, kami natakot, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Sapagkat ikaw ay laging mabuti, sapagkat ikaw ay laging tapat, sapagkat hindi mo kami iniwan, may pinabayaan. Sa gabing ito, Panginoon, punuin niyo po ng tapang, ng pagmamahal ang aming puso at isipan, O Lord. Natunay nga na yakapin namin ang katotohanan na ikaw ay lagi namin kasama. Na ikaw, Panginoon, ang siyang gumagabay, nag-aalaga at nagmamahal sa amin at sa aming pamilya. That you care for us, Panginoon, even to the little things that we cared for. It matters to you.
Ang anumang bagay, malaki man o maliit na mahalaga sa amin, ay mahalaga rin sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nanguna na magmahal sa amin, Lord. Kaya sa gabing ito, hayaan mo po na maranasan ng bawat isang nandito ang tunay na pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Ang pag-ibig na pumapawi ng anumang takot sa puso ng bawat umaasa sa inyo. Sa gabing ito, nais namin maramdaman ang banal na Espiritu at ang Espiritu nawa ang siyang mangusap at kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, at ano pa man pong mangyayari sa araw to, Lord. Tinataas po namin ang iyong bandila at dinedeclare namin that you are our God, that you are our banner, and your victory is our victory. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, everybody say, Amen. Kaya palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Mahal ang ating Diyos. Amen. Mahal tayo ng ating Diyos. Amen. Kaya naman, buong sigla natin pupurihan ng Panginoon, buong sigla natin siyang awitan, buong sigla natin siyang sayawan. Kaya tinatawagan ko ang ating magagandang music na siyang mag-guide sa lahat sa awit at pagsamba. Pinapangunahan po ni Sis Jeng, ni Nari Abeng, and Sis Bel. Kaya sama-sama po natin papurihan
Sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala. Papupurihan ka sa sayaw, sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala. Papupurihan ka sa sayaw, sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa gala. Papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nagkakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako gumagapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nagkakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako gumagapi. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Yes, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings, for all the provision, Lord God. Even our life, Lord God, in every area of our life. We praise and thank you, Lord God, for not leaving us, for always reminding us how great you are, Lord God, and how you give your promise to us. Thank you, Lord. Amen. Yan, patuloy po natin na awitan ng Panginoon. Sama-sama po natin siya na papuwihan at pasalamatan at ibalik sa Kanya, sapagkat sa Kanya lang po talaga, sa iyo lamang po ang Panginoon ang lahat ng kapuri at pasasalamat. Sandaling ito'y tanang, alam mo ba kaya ituloy mo naman? Ito'y hindi pa rin sa alalan sa'yo.
duman sa sandali, ito'y tanglan. At mga bagay na hinuri ko yaman, ito'y hindi pa rin sa alay na nararamdaman sa'yo. Ano pa ba ang maihandog ko? Di ba sa buhay ko nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y tanglan. Ang mga bagay na hinuri ko yaman, ito'y hindi pa rin sa alay na nararamdaman. Ito'y hindi pa rin kahit kinalayan sa'yo. Maraming Diyos na mga pangyarihan sa lahat sa mundo nito, Panginoon, at papasalamat kami at muli ay sa huling araw ng aming prayer and fasting, Panginoon, ay nagsama-sama kami muli upang makapag-aral at patuloy na isip ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang linggo na pinatubayan mo kami, ginabayan mo kami, at patuloy mo kami tinuruan, tinulungan sa mga bagay at sa mga inaaral namin, Panginoon, na sana, Panginoon, hindi dito natatapos ang aming mga pag-aaral na ito. Bagwas ito ay patuloy namin gamitin sa aming buhay. Patuloy namin ipamuhay, Panginoon, kung ano yung sinuturo mo. Na tunay, Panginoon, na kung ito ay aming magiging ito, bandila ng aming buhay. Walang magiging talo, Panginoon, dahil ikaw ang aming dalasan, Panginoon. Binibigay mo sa amin ang lahat ng pagmamahal, paggabay, lahat ng bagay, Panginoon, na kailangan ng aming buhay, ay ibibigay mo na. Higit sa lahat, ibibigay mo sa amin ang iyong anak na si Jesus upang manalo kami sa labang ito, Panginoon. Kaya maraming salamat at sa kalagitnaan pa rin namin, ikaw ang mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon. Salamat po, itinataas namin ang pinakamatamis mong pangalan, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon para manguna sa atin sa pag-awit at pagsamba. So, sa pagkakataong ito, napakagandang pagkakataon na makapagbigay tayo ng patuloy pasasalamat sa Panginoon, sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. So, sabi sa Bible, many are the plans of man. But, yung plans ng Panginoon ang masusunod, ang nangyayari. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi marami akong mga plano na thank you kay God kasi hindi siya nangyari. Kasi hindi para siya yun talagang nakakabuti para sa akin. At gano'n din naman, hindi ko rin naman ikakaila na minsan kapag may mga plano or hangarin or mga naisin tayo na hindi nangyari according dun sa plans natin, masakit. Diba? Masakit siya at minsan sa simula hindi natin matanggap na, Lord, bakit ganito? May kulang ba sa akin? Hindi ba ako karapat-dapat
masakit tanggapin yung katotohanan kapag nakakaranas tayo minsan ng kabiguan, ng rejection, kakulangan dahil yung plano natin ay hindi nangyari. So, ako, nagpapasalamat ako kay Lord bilang testimony na isa yun sa mga character na unti-unti tinanggal ng Panginoon sa akin. Kasi, meron kasi akong ganung klase ng character na kapag hindi nangyari yung according dun sa plan, nadidisappoint na ako kagad. Tapos nadidisheartened na ako, nawawalan na ako ng pag-asa na, ay, mangyayari pa ba yun? And gano'n. Pero ngayon, 2025, thank you kay Lord na inopen niya sa akin yung gano'n na mas ma-excite. Ayan. Kasi sometimes, kailangan talaga tayong dalhin ng Panginoon sa Red Sea. Para ma-experience natin yung miracle niya. Para ma-experience natin na mahati yung dagat, oceans will part. Minsan lang sa buhay yun may experience. So, ngayon 2025, actually, nagsisimula pa rin 2025, marami na ako mga plans na hindi, sumiyot, gano'n, Kumbaga, ini-aim ko 3 points tapos hindi man lang pumasok sa basket. So, pero ganun pa man, so, hindi na ako yung tipo na nadi-disappoint, pero na-excite ako. Na-excite ako dun sa gagawin ng Panginoon una, and number 2, na-excite ako dun sa character ko na binabago ng Lord. So, naalam ko nire-ready niya ako. So, thank you so much, God, and excited na ako na balang araw yung mga failures na na-experience ko this past few months and few weeks ay makatayo ako dito at masabi ko sa bawat isa yung testimony kung paano ko kilos ang Panginoon at dinay niya yung table. So, ngayon, binibigay ko din ang pagkakataong iba para sa bawat isa na kung may nais kayong ibahagi na i-share, gano'n, na paano kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Open ang ating microphone, open ang harap para i-share ng bawat isa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Nais ko lamang pumuring pasalamatan ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay namin. Nitong 2025 na pumasok na ito, alam niyo po ba na talagang ang kauna-unahan kong ginawa nung pagpasok na yun ay ang lumapit sa Panginoon. Nung birthday na yon, talagang hiniling ko sa Panginoon na hindi yung mga bagay na kundi yung sarili ko, yung kung paano ko lumapit uli sa Kanya, yung kung paano lingkod uli sa Kanya. Kaya, itong week na to, nagpapasalamat ako kasi natapos ko yung prayer and fasting, and nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil unti-unti tinuturuan niya ako, talagang pinapakita niya sa akin kung ano yung mga mali ko, kagaya ng sabi nga doon sa una, kung balikan mo kung ano yung mga bagay na hindi maganda na nagawa mo, at yung mga bagay naman na maganda na dapat mo din naman ipagpatuloy para sa Panginoon. At ano man yung hakbangin na ginagawa ko ngayon, inuuna ko talaga yung pananalangin sa Panginoon dahil alam ko na wala naman ako magagawa, wala namang magagawa yung kahit sino. Basta, ang mahalaga ngayon ay yung paglapit ko sa Panginoon kung paano niya ako tutulungan sa mga bagay na dinadala ng puso ko. Pero, salamat kasi habang nag-aaral ako dito, ay pinapagaan niya lagi yung kalooban ko at wala akong masakit, may mga bagay na masakit, pero kapag lagi ko naiisip yung kabutihan ng Panginoon na ginagawa niya sa buhay namin, ay lagi kong pinapasalamatan ng Panginoon kasi doon ko lang na ibabalik sa Kanya yung talagang kapurihan, yung bang mapasalamatan ko siya sa bawat ginagawa niya. Nakikita ko meron mang hindi mga magagandang nangyayari, pero sabi ko nga parang lang yan kung ang isang battle kailangan merong negative at positive para maging maganda yung outcome dun sa mangyayari. So, ganun ko tinitignan yung pagkilos ng Panginoon na kahit na hindi maganda siya, pero alam ko in the end, merong magandang dulot na gagawin ng Panginoon. Basta,
ang gagawin ko lang or gagawin natin ay lagi nating ibigay sa Kanya kung ano man yung mga bagay na nais nating mangyari sa buhay natin. At gaya nga ngayon yung pinag-aaralan natin, yung bandila ng Panginoon ang dapat talagang itaas sa buhay natin. Kasi ano man yung mga pinagdaanan natin, yung wilderness natin yun. So, para makarating tayo dun sa sinasabing promised land, pero binigay na ng Panginoon yun. Nung binigay niya ang Panginoong Jesus, magpatuloy na lang tayo sa Kanya para patuloy nating hawakan yung bandila ng ating Diyos. Kaya maraming salamat sa Diyos, sa Kanya lamang ang purit pasasalamat sa gabing ito. Ako po nagpupulit ng papasalamat sa Panginoon kasi po, nung last, natin, prayer and fasting, nagkaroon po ng, prayer answer. Dahil po sa nakagraduate ang anak ko. Hinigin ko po siya nung prayer and fasting po tayo na, sana pag nakagraduate po yung anak ko, meron pa po kaming buhay at kalakasan. Dahil nga po, hindi po natin yung kaya panghawakan ng buhay natin. Dahil hindi po yun sa atin, kundi ang Panginoon po ang nagko-control para sa buhay natin. Kaya po, thankful po ako kasi nakatapos po yung anak ko na nasaksiyan po namin yung kahirapan na nangyari sa kanya, yung bawat pagsubok na nagdadaanan namin. Kaya thankful po ako sa lahat saka po sa buhay at kalakasan na patuloy na pinibigay sa amin mag-asawa at anak. Patuloy pa po namin pagtagumpayan na itaguyod ang aming mga anak at gabayan pa po. Yun po, sa Diyos po papulit sa salamat. Ayan, I just want to Praise and thank God. And basahin ko lang po yung aking Bible verse sa John 14:27. Peace I leave with you, peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Ayan, I just want to thank God for the peace that He promised and He gave me. Actually, look back dun po sa talaga sa past life natin, at sabi po natin sa namatay na nabuhay natin. Sobrang worried. Lahat po, maliliit na bagay, sobrang iniintindi natin, inaalala natin. Ngayon nga, as I share po dun sa ating po kahapong sharing na parang, ang sarap lang ng pakiramdam na parang wala ka ng worried kahit saan bagay. Wala ka na iniintindi dati. Kasi, yung, even the life of your, parang worried ka na parang, yun ang burden mo kasi you don't want to leave this world na parang yung mga anak mo, maranasan yung naranasan. Pero grabe lang yung 2025, parang I don't remember po. Sobrang thank you. I don't remember po talaga parang na nabuhay ko. Iba nakaranas po kami ng hospitalization na parang di ko naranasan sa mga anak ko dun sa siguro kung naranasan ko yung sa mga anak ko that time, di ko na alam ang gagawin ko. Pero kalmado po. So encourage ko po talaga kayo na tanggapin po yung peace na pinagkakaloob ng Panginoon. Kasi pag po nasa atin ngayon, mararamdaman niyo po, lilipas po yung taon niyo, lilipas po yung buwan or araw niyo na hindi ka naman na sinasabing hindi ka naging intindi, but yung worry po talaga wala. Kasi po talagang itinaas na natin sa Kanya lahat at everything na sasamahan niya tayo kahit saan tayo magpunta. Ano man yung danasin natin. Kasi wala naman po talaga exempted. Even now, nakaka-encounter po tayo ng talagang ng sakit, ng talagang trials. But salamat po sa Panginoon sa peace na pinag niya at patuloy na ibinibigay sa akin. Lahat po ng papuri sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Ay, di ba? Lahat po pwede. Naiyak ako dahil ito pong day. Ano po? Nagpupuri po ako, nagpapasalamat. Hindi po kasi ako uma-absent sa mga ganitong gawain. Buhat pa po nung ito sinimulan yung family church. Pero pinag-pray ko po talaga lagi dito taon-taon yung makasama ko yung asawa ko dito. At
nandun po sa notebook ko yun. Laging nakasulat kahit bisitahin yung mga notebook ko kahit anong pang-pandemya na malaman ko na ang asawa ko ay makasama ko na rito. Pero ngayon pong pagbubukas ng taon na to, talagang pinupuri ko siya, pinasasalamatan. Kasi kasama ko nga po siya nag-judge na dito. At pangako niya po sa akin, nakasama ko na siya, na sa lahat ng gagawin dito. Basta magtiwala lang ako sa kanya. At yung promise niya na magbabago na siya. Sana, binibigay ko po sa Panginoon yung kasi po ako, naloko na. Ito nadaya na niya ako sa sakit. Pero ang love hindi niya kayang dayain. Kaya po, bilang asawa, ang gumaganap na po sa asawa ko ay si Lord. Siya na po talaga yung gaganap. Itong prayer passing, napakadami pong kumausap sa akin, iba't ibang church, iba't ibang leader, mga pastor, na kayanin ko yung pagpunta dito ni Tatay Chris. Kasi, yung pinagpe-pray ko pala, mas maraming nagpe-pray, hindi nila talaga alam. Pero ako po, alam kong pinagpe-pray ko, pero alam ng Lord kung gaano at kilala niya ako kung gaano ako, yung heart ko, na madali o mahirap parang daling dito, Tatay Chris. Siya lang ang nakakaalam na kung anong paraan para ko siya madala dito. Pero salamat sa Diyos, kung yun ang kaparaanan na kahit broken heart po ako, pero alam ko, si Lord, alam niya, tatahin niya yung sugat ko. Isa din, alam niya kung paano niya ako pagagalingin. Kasi po, yung palang hinihingi ko, yung kagustuhan niya ang nasunod. Hindi ko po kagustuhan. Maraming salamat po sa prayer and fasting na to, na taon-taon kumikilos po sa akin ng Panginoon. At salamat po sa lahat ng mga leaders, pastor, lahat ng ginamit po dito o sa iba pang church, na church family din po nito at yung kapartner din po ng church family na to. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon sapagat meron silang Diyos na buhay na talagang nakakakilala ng sino man na hindi na natin kaya husgahan ang bawat sino man. Siya lang ang nakakaalam kung sino tayo. Kaya pinupuri ko po kayo, o Diyos o aming Ama, at yung Holy Spirit yung nawa ay palaging nasa amin. Maraming salamat po in Jesus' name. Nakaka-bless yung pag-ilos ng Panginoon. And alam ko kahit yung mga nakaupo, meron kayong mga na-experience na kakaibang pag-ilos, miracle ng ating Panginoon. At ang Diyos na nga po ang mag-bless sa bawat isa na nandito. Ang Diyos na ang kumilos sa buhay ng bawat pamilya na nandito. Kaya naman sa gabi ito, tinatawagan ko ang mga lingkod ng Panginoon na gagamitin para magbahagi ng kanyang mga salita, si Sister Kyla and si Sister Mariela. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. So, ayun po, magandang gabi po sa Ayan. So, ngayon po, andito naman na po tayo sa day 5 ng ating pong prayer and fasting ngayong 2025 na Jehovah Nissi, the Lord is my banner. So, ngayon po, balikan muna po natin yung mga pinag-aralan po natin simula po nung day 1 hanggang kahapon po na day 4. So, ang naging main verse po natin ngayong year sa ating pong prayer and fasting ngayong week is galing po siya sa Exodus chapter 17 verse 8 to 16. At nung day 1 nga po, pinag-aralan nga po natin yung backstory, natuto o hindi pa rin po natuto. Di ba? Doon pinag-aralan po natin na inilahad po doon ni God kay Moses yung mga plano niya po para sa mga Israelites.
At doon din po narinig ng Diyos yung mga hinaing at paghihirap ng kanyang bayang pinili. At kung paano siya bilang Diyos ay tapat, ay bababa at ililigtas sila upang dadalhin sa isang mabuti at malawak na lupain. Tapos dito rin napag-aralan po natin na kailangan po tayong makawala sa mga fixed mindset natin, sa mga mali natin pong perspective para po ma-enjoy natin at makalaya tayo doon sa, makalaya tayo at ma-enjoy po natin yung pagpapalang matagal ng inihanda ni God po para sa atin. Tapos nung day 2 naman, pinag-aralan natin po yung 2 battles, physical and spiritual, na makikita natin na ang katotohanan po ng buhay ay nai-influensyahan hindi lamang ng mga physical forces ng natin po dito sa mundo, kundi meron din siyang mga spiritual forces din. At dapat daw maging maingat tayo doon po sa extremes. Kasi hindi pwedeng puro lang tayo physical at hindi rin naman po pwedeng puro lang tayo spiritual. So, nung day 3 naman, yung heavy hands na darating at darating sa buhay po ng isang Kristiyano na mga ngalay ang kamay, mapapagod, mauubos. Kaya, napag-aralan natin po ng day 3 yung importance na pag-relay sa Panginoon, yung importance ng prayer, at yung importance din po ng support system galing po sa mga kapwa natin believers, yung paghingi natin ng support at panghingi po natin ng tulong sa kanila. At yung kahapon po, yung the banner, ang bandila ng Panginoon, na napag-aralan natin, yung nakikita natin yung kahalagahan kapag tinataas natin si God bilang bandila natin sa buhay natin. Na ayun nga po, meron tayong victory, meron tayong hope, meron tayong strength, at meron tayong pong joy. So ngayon, dito naman po tayo pupunta sa day 5 ng ating pong prayer and fasting na Jehovah Nissi, si Lord po ang banner natin, si Lord ang bandila po natin. So, hinanayaan po namin ng lahat na tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos po na ating babasahin, na galing po sa Exodus chapter 17 verse 14 to 16, sabay-sabay natin pong basahin. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito para hindi makalimutan at ipag-alam mo ito kay Jose. Uubusin ko ang lahi ng mga Amalekita. Gumawa si Moses ng altar at tinawag niya ito ang Panginoon ng aking bandila ng tagumpay. Sinabi niya, dahil sa tinaas ng mga Amalekita ang mga kamao nila sa trono ng Panginoon, patuloy na makikipaglaban sa Amalekita ang Panginoon magpakailanman. Sa Psalm chapter 9, verse 10, sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo dahil hindi nyo tinatakbil Ang mga lumalapit sa inyo. May mga sa scripture ng Psalm verse 20, chapter 20, verse 7, may mga umaasa sa kanila, mga kabayo at karwaheng pandigma, ngunit kami ay umaasa sa Panginoong naming Diyos. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you for this day na nagkaroon po kami ng ganitong klaseng pagtitipon na kung saan pinapalakas ang bawat isang mananampalataya. Ama naming nasa langit, kami po ay nagpupuri sa inyong pangalan. Salamat po sa pagkakataon na makapagsimba kami ngayon. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong presensya at ang iyong banal na espiritu. Alam po namin na isa ka pong Diyos na buhay, na kumikilos po sa aming buhay. Kami po ay nagdarasal na gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral na inyong salita, na give us understanding and wisdom upang lubos po namin na maintindahan ang iyong mensahe. We cast out all the works of the enemies, lahat ng maaaring sanhi ng destruction, at sa inyo lamang po namin itaas ang gawain na ito. Itago niyo po lamang kami sa inyong likuran, na ikaw lamang po ang maitaas namin. Ingatan niyo po ang mga taong papunta pa lamang dito, at nawa po ikaw po yung maging sentro sa aming puso at sa gawain nito. In Jesus' mighty name, Amen. Next slide po.
Yan. So, pag-aaralin po muna natin yung meaning ng Jehovah Nissi. So, magkakaroon po tayo ng short story po dun sa laban po nila Moises noon na the Israelites were attacked by the Amalekites, a powerful group of nomads, which is po yung mga Amalekites. And ito po yung mga grupo na tao na they living according dun sa tribal pattern of life. And it is a group of people po na who live in the desert. Na that time po, sila, Moises po is naglalakbay. And nasa lugar po sila ng Rephidim Desert po. And nakita po sila ng mga Amalekites na sa nakaraang pag-aaral po is napag-usapan po natin na sinalakay ang mga grupo ng Israel at para lumaban sa kanilang buhay, inutusan po ni Moises si Joshua bilang pangunahan yung hukbo ng Israel. And inatasan na din po si Hur and Aaron na sumama po sa kanya. Moises stood on a hill holding a rod of God. As long as Moises held the rod up, the Israelites won. When Moises lowered his hand, the Amalekites won. Naayon nga po na kapag itinaas ni Moises ang road ng Panginoon ay nananalo sila. But kapag nababa ni Moises ang kanyang kamay, ang mga Israelita naman po ay natatalo. So Hur and Aaron realized it and tinulungan po nila si Moises. So with the help of our spiritual believers din po, we also win dun sa mga bagay na kinakaharap natin. So Moises built an altar named Jehovah Nissi to commemorate the victory na upang po alalahanin yung kanilang pagkapanalo. A banner tells us who we are fighting for, whose victory we seek, or which cause we are supporting. Yung victory ba ng Panginoon o yung victory ba ng mundong ito? So every time po na pinababa natin ang ating sarili, itinataas na tayo na ang kasabihan nga po, di ba, na ang taong nagpapakumbaba ay siyang pinagpapala ng ating Diyos. So, every battle na kinakaharap natin, magpakumbaba lamang po tayo sa ating Panginoon. Through that po, makakamit natin yung victory na kasama po yung Panginoon. And Jehovah Nissi, the name comes from the word Jehovah, means God or Lord, and Nissi means lifted up, my banner, my victory. So Jehovah Nissi, means that God is lifted up. Na every time we experience struggle and challenges, ang itinataas lang natin ay ang ating Panginoon. Na wala na pong iba, kundi po ang ating Diyos lamang na we are lifted up yung banner ng Panginoon dun sa spiritual victory and physical victory na nagagaling sa Lord. Moises built an altar, winning a battle, and naming it, the Lord is my banner. So after nilang makipaglaban po sa Amalekites, they winning from that battle, they win spiritually and physically. Jehovah Nissi, or the Lord is my banner, or the Lord is my victory, is the name of God revealed to us na ang ating bandilang itinataas ay ang bandila ng ating Panginoon. Moises first want to call upon the Lord Jehovah Nissi. The name symbolized God's protection and presence over His people. It also represents the victory and triumph that God gives to His people. Na yung banner po ay isang representasyon ng protection at ng presensya na nagpapakita po ng pagkapanalo sa bawat battle po na kinakaharap natin sa buhay. Na yung presence at protection lamang po ng ating Panginoon ang makakatagpuan natin na sa oras po na tayo ay nakakaharap ng battle, na palagian natin pong isik yung presence ni God. Kasi sabi nga po na every sin na nagagawa natin is wala dun yung presence ni God. So, ngayon po, pag-aralan po natin yung mga Amalekites, this generation, na kung saan po, wala po yung presence ni God.
Ayan. So ngayon naman po, dako naman tayo po sa mga Amalekites. Di ba? Doon po sa story, yung mga Amalekites, inatake nila yung mga Israelites nung sila po, yung mga Israelites ay physically and spiritually vulnerable. At in the same way, tayo rin po mga tao ngayon dito sa generation na to, para rin tayong merong mga Amalekites ngayon po. Meron din mga gawa ng enemy na ina-attempt na i-destroy tayo kapag tayo ay may hina, kapag tayo po ay napapagod, or even kapag tayo po ay nagpo-falling behind doon sa ating pong spiritual journey. At una po nating aralin is yung, ayan nga po, yung mga spiritual enemies. First is yung temptation to sin, yung flesh natin po. Kasi di ba, isa sa mga Amalekites natin ngayong generation is yung flesh natin. Kasi di ba po, sinful siya in nature. So, dahil sinful siya in nature, kung wala ang pagbabago ng Panginoon sa puso natin, puro kasalanan lang yung mga magagawa natin po. At yung mga kasalanan na yun against, pinupush niya tayo na gawin yung mag-desire sa mga bagay na against sa kautusan ng Lord. Such as, kunyari po yung magkaroon tayo ng spirit of pride, spirit of anger, of lust, of greed, and even yung addiction. At marami pa pong iba. At pangalawa po, yung the devil and even yung mga demonic forces. So, ibig sabihin yung enemy po mismo. Diba? Isa siya sa mga Amalekites ng generation natin ngayon. Paano siya nag-work? Nag-work siya po in a way na para kakainin niya tayo ng mga kasinungalingan, ng mga deceptions, at ng mga confusion, para tayo po ay ma-discourage. Kunyari, para mawalan tayo ng lakas sa buhay, ganyan, or kaya ma-confuse at maligaw tayo po mga tao ni God sa faith natin at sa purpose po natin. So, kumbaga parang nililito niya tayo. So, katulad din ng kung paano yung mga Israelites dati, imbis na magpatuloy na lang sila, na-distract pa sila dun sa battle. So, ganun din yung ginagawa ng enemy sa buhay natin po. Pangatlo, yung world's influence, yung worldliness, yung mundo po, hindi yung mundo mismo, kundi yung mga systems and values ng mundo na nag-o-oppose po dun sa ways ni God. Kumbaga, yung mga pinaniniwalaan ng mundo, for example po, yung parang me mentality, ay yung ako lang. So, parang nagiging ka na po, selfish, ganyan. Or even yung nagiging materialism na tayo po. Yung kumbaga parang, imbis na yung mga gusto ni God yung sinisik na natin yung mga possessions ng mundo. So, isa pala siya sa mga Amalekites. And even yung number 4, fear and anxiety. Kasi yung fear and anxiety, pinapag-fear niya sa atin that we are powerless. Kumbaga parang wala tayong lakas na lumaban doon sa spiritual battle na meron tayo. And even overwhelmed doon sa mga nangyayari po sa paligid. Ganyan. At ginagamit po ng enemy yung fear and anxiety na i-distract tayo at mawalan tayo ng courage na magtiwala po sa mga promises ni God sa atin. Kasi napupuno na ng takot at ng pag-aalala yung puso natin imbis na yung mga promises na meron si God. And even number 5, yung unforgiveness and bitterness din po pala. Isa siya sa mga Amalekites ng life natin. Bakit po? Kasi ginagamit ng enemy yung unforgiveness and bitterness para po mag-create ng division. Mag-create ng division sa church, sa family, at magkaroon po ng hinder dun sa relationships at ma-block po yung spiritual growth natin. So, kumbaga dahil sa unforgiveness and bitterness, nadedelo yung growth na meron tayo. Kasi parang binablock niya na imbis na magpatuloy ka po, nai-stuck ka. Kasi, di ba, sabi nga po, parang kapag hindi ka nagpapatawad, kinukulong mo yung sarili mo eh. So, parang isa pala rin siya sa mga Amalekites ng life. And last po, marami pa po pero ito po yung mga last po is yung doubt and deception. Yung parang, nagda-doubt ka na yung enemy, kino-confuse ka niya, tapos parang sinasabi niya sa'yo, hindi naman totoo yung mga sinasabi ni God, ganyan. So parang, dinideceive ka ng enemy, kaya tuloy ikaw, nagkakaroon ka ng doubt sa puso mo. At dahil dun sa doubt na yon, sa deception na yon, nagkakaroon po tuloy yung mga believers ng spiritual rebellion. Kumbaga, hindi mo na sinusunod si God kasi hindi ka na naniniwala sa Kanya kasi nagda-doubt ka na nga po. And even yung stagnation, kumbaga na-stuck ka na lang. Imbis na mag-grow ka, na-i-stuck ka tuloy dun sa kung nasaan ka man po ngayon.
hindi pala yun ang gusto ni God sa atin. Gusto ni God na magpatuloy lang tayo po sa life, mag-grow at mag-grow lang tayo yung relationship natin po sa Kanya. So, ayan pala po yung mga and even, yan pala po na even now, meron pa rin mga Amalekites na kailangan po natin alamin kasi kung hindi natin sila alam, bakit i-welcome lang natin sila ng i-welcome sa buhay natin po. So, next slide naman po. Ano naman, di ba, alam na po natin yung mga Amalekites tsaka yung meaning ng Jehovah Nissi. Ano naman daw yung mga ma-experience natin po kapag si Lord ang bandilang itinataas natin sa ating buhay. Next slide po. Ayan. Hello. Yeah, number 1 po. Kapag daw si Lord, pag si Lord ang tinataas natin bandila sa buhay natin, ang ma-experience natin, sigurado na po na walang panalo yung mga Amalekites ng life natin. So, di ba kanina pinag-aralan natin yung mga Amalekites? Kahit gano'n sila mag-effort, kahit gano'ng gawin nilang best yung gagawin nila sa buhay nila, hindi sila mananalo sa buhay natin. Hindi sila makakapuntos doon sa buhay natin kasi panalo na tayo. Ibig sabihin, kung panalo tayo, sila po yung walang kapanalunan. Hindi lang po yun, kundi wala na ring lugar at hindi na rin welcome sa puso natin yung mga pakiramdam na naku-frustrate ka, naku-confuse ka, ganyan, or kaya parang nadi-discourage ka, nawawalan ka na ng gana, and even yung loneliness, mawawalan, tsaka yung parang isolation, and even po yung mawawalan ka na ng pag-asa sa battle na meron ka. Wala nang lugar yung mga yun sa puso natin, hindi na sila welcome. Pero, maaaring kumatok po yun, kakatok sila sa puso mo, parang, sila na, uy, dapat maging malungkot ka kasi ganito, ganyan, may nangyayaring ano. Tapos, uy, mawala ka na ng pag-asa kasi ang gulo-gulo na nang nangyayari. Kakatok po yun, kakatok. Tapos, pwedeng ma-feel din natin siya at some point, pero hindi natin sila i-welcome. Kasi, alam natin na kapag si Lord ang bandilang itinataas natin sa buhay natin, si Jesus lang po yung makakapasok sa puso natin. At si Jesus, nagbibring siya ng victory. So, ayun. Yung second po is, sigurado ang katagumpayan natin sa mga battles na kakaharapin natin sapagkat ang Diyos mismo ang lalaban para sa atin. Na yung pagkapanalo natin is hindi lamang yung pagkapanalong nararanasan natin, but is something different dun sa binibigay ng mundo. Na ito yung pagkamit sa pagkapanalo sa mga ninanais ni God sa buhay natin. And when we are victorious in Christ, we have first confidence. When you know God is fighting for you, there's a quiet confidence that comes with facing challenges. Even when things are tough, you have this underlying trust that the outcome is already in His hand and He's leading you through it. Na sa pag-face nga po ng ating mga pagsubok or challenges, nagkakaroon tayo ng confidence na harapin yung mga pinakamahirap na punto sa ating buhay. Na alam naman po natin na sa dulo or yung magiging outcome nito is yung pagkapanalo. Na God will lead us through the difficulties na nararanasan natin sa buhay natin, that true enough na hindi niya tayo papabayaan kailanman. So second po is yung peace. There's a peace that surpasses understanding, especially when you're facing struggles or uncertainty. You're able to rest in the knowledge that God has already won the ultimate victory over sin, death, and anything else that tries to overwhelm you. Na yun nga po, sure na yung victory natin kapag ibinigay natin sa Diyos yung control nito. And once na sinubmit natin yung sarili natin, is marireceive natin yung kapayapaan mula sa Panginoon. Na nalampas dun sa pagkakaunawa natin na magiging at least tayo dun sa kaalaman ng Diyos na mananagumpay tayo over dun sa mga kasalanan or yung spiritual na kamatayan and even dun sa mga bagay na nagtatangka na labanan tayo or guluhin tayo. So yung third po is joy and gratitude. The victorious life in Christ brings a joy rooted in His grace. It's a joy that comes from knowing you are forgiven, loved, and supported by a God who cares deeply for you. It's not about circumstances,
but about the eternal security you have in Him. Ito po yung isang kagalakan na nagmumula sa pagkakaroon ng pagpapatawad, pagmamahal at suporta ng isang Diyos na lubos na nagmamahal sa atin. Hindi po ito tungkol sa isang pangyayari, kundi tungkol to sa walang hanggang seguridad na mayroon tayo sa Kanya, na kundi magpapasalamat na lamang po tayo and magpapasalamat din po tayo sa Diyos and makakamit natin yung kagalakan na ayun po, matatamasa po natin siya na dahil nakamit natin yung kagalakan patungo sa panalo na si God yung kasama natin. Amen. So yung fourth po is freedom. Victory in Christ often feels like freedom from fear, from the weight of guilt, from the pressure to fight every battle on your own. It's the freedom to live with a purpose, knowing you don't have to carry the load alone. Amen. Yung yung tagumpay na kay Kristo ay madalas na tila kalayaan mula sa takot, mula sa bigat ng pagkakasala natin, and mula dun sa pressure, dun sa mismo pagsubok na kinakaharap natin. At maging dun sa bawat laban na mag-isa lamang tayo. Ito yung kalayaan na mabuhay ng may layunin na alam na natin na hindi na natin kailangan dalhin yung buong burden o yung kahirapan ng mag-isa. Na for example po, yung sa schedule po namin na may mga times po na parang na-overwhelm po kami, na parang sobrang bigat po na parang ipinasa po sa amin. But when submit yung sarili natin kay God, magkakaroon po tayo ng freedom. So, the altar was a way to give thanks to God and to remind that the people that their identity was found in the Lord. Na isa nga po sa pagkakapanalo natin is yung pagka-receive ng identity natin sa Lord. Ang paggawa po nila ng altar ay isang paraan ng kanilang pasasalamat at isang reminder na ang kanilang identity ay natagpuan nila sa ating Panginoon, na ipinapakita na hindi sila dumepende sa sarili nilang kakayahan, sa mga magagandang armas o sa mga kahit sa mga taong makapangyarihan, but they depend agad sa ating Panginoon, na kahit sa rurok ng problema or sa battle po nila na naranasan, God is always there, na ang ating identity is having God in our lives. Amen. So the altar was a way to lead the people in a victory procession. Worshiping God, give glory to Him. It's a way natin na ilid din tayo sa pagkapanalo, na palagi po natin na pagkakatandaan na ang Diyos ay minsan ay hindi po tayo papabayaan kung Siya lamang po ang ating uunahin sa ating buhay po. Nagaya po ni Moises, na kahit may spiritual battle po silang nararanasan, her and Aaron helping them upang palakasin yung pananampalataya po ng bawat isa po. So tayo din po mga kapatid sa salita ng Diyos at sa pananampalataya, we can help each other na in times of their problem, may tutulong or magbibigay ng encouragement na magpatuloy ulit sa kanilang buhay at sa dun sa pagsubok na iyon, na hindi lamang tayo magtatagumpay, kundi mananatili, isa ring mananagumpay, that our victory will last forever po. So ayun po. Next naman, yun nga po yung mga may experience natin kapag si God ang tinataas nating banner in our life. Ngayon naman, paano naman nga natin po gagawin yun? Ano yung mga ways natin on how we can live God's banner in every situation we're in? Paano daw po natin ba matataas yung bandila ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon na pinagdadaanan natin? Ibig sabihin, hindi lang siya in every time na kunyari, may problema ka or malungkot ka or naghihirap ka, kundi sa araw-araw na pinagdadaanan natin, paano daw po natin siya gagawin? So, first po is trusting God's sovereignty. Na acknowledge God is in control. Recognize that God is
is in control of every situation, even when things seems uncertain or difficult. We all know that God is in control, na lahat na meron sa mundong ito ay kontrolado niya. Lahat din ng meron ka ay kontrolado ng ating Panginoon. Naalalahanin lang po natin na kahit sa pinakamahirap at imposible na pangyayari sa buhay natin, God is make a way para i-figure out lahat ng iyan, na naiayon lahat ng mga nararanasan mo para sa Kanya po. And first of all, we need na mag-trust po sa Kanya, na siya lamang, na dun sa Kanya lamang po tayo dumepende. And ayun nga po, sabi nga po sa Psalm chapter 20 verse 7, may mga umaasa sa kanilang mga kabayo at karuwaheng pangdigma, ngunit kami ay umaasa sa Panginoong naming Diyos. Pray without ceasing, bring every circumstances to Him in prayer, asking for guidance and trusting His plan. This verse is a reminder to trust in God and do not put your hope in anything else. There are times po na may kinakaharap po tayong problema or pagsubok, iniisip na po natin agad kung paano yun masusolusyonan. For example po, yung problema niyo po is financially problem. As a human being, ang naiisip na po natin agad is yung manghiram ng pera sa ibang tao. But God letting us to know na huwag nating ilagay yung pag-asa na meron tayo sa mga paraan na wala siya. And why? Because na yung pangungutang po kasi is another problem po na kung paano makakabayad. So dapat po we must put our hope sa ating Panginoon, na magkaroon tayo ng trust and ng faith na God will be provided kasama ng ating panalangin ay ang ating action. Na there's a spiritual action and there's a physical action. So we can truly turn away from trusting in anything else. The verse suggests that God's strength and power can bring about change in people's lives. Yes, it's really happened po na once na may tiwala ka talaga sa ating Panginoon, He can change yourself, not only yourself, but your whole life. Na kapag ginusto natin, di ba nga po yung kasabihan na kapag may gusto, may paraan, kapag ayaw, may dahilan. So, na ayun nga po na kahit na anong gulo na nasa paligid mo, ay dapat nakafocus lamang po tayo sa ating Panginoon, na yung focus ng ating perspective ay sa Kanya, na your perspective can really change to God's perspective, na God is always there to bring a change sa bawat perspective ng bawat isa po sa atin. So second po, declares God's victory over challenges that remind us of God's power, faithfulness. Nasabi nga po sa Psalm chapter 9 verse 10, sa inyong nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo, dahil hindi nyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Na even though we are not faithful to Him, He still have a promise na tutulungan niya po tayo. It also says that God will be stronghold for those who are oppressed, attacked, or in times of trouble. Sa mga panahon po ng kaguluhan, ang Diyos ay magiging ating sandigan. Ang mga taong nakakaharap po sa pang-ape or sa pag-atake ng enemy or sa mga kahirapan, ay magkakaroon tayo ng pag-asa sa ating Diyos, na siyang ating magiging sandigan, protection at kaligtasan. Na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa mga taong nakakaharap sa mga hamon, kundi siya ay nagbibigay lakas at pag-asa. Na sa bawat pagsubok po natin o mga kinakaharap, lagi po natin na alalahanin yung story ni Moises, na sa kabila po ng mga digmaan or pagsubok na silang kinakaharap,
He always have a spiritual action and spiritual and physical action na humingi ng tulong sa ating Panginoon. Na nakasama po nito ay kailangan din natin na magbalik pasasalamat sa ating Diyos. Na this part of message that explain how God care for those in trouble, the Psalm says that God will not abandon those who seek Him. If you feel alone or hopeless, God is always there for us. Na handang tumulong, kailangan lang po natin na magtiwala at sumunod sa Kanya. Na palagi lamang po tayo na manalangin or mag-give ng some effort or time na mag-serve and magpatuloy po sa Kanya at lalo na po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Now, so habang po na nagpapatuloy po tayo and unting-unting lumalago ang ating personal na pananampalataya, God will give us strength na ipagpatuloy hanggang dulo yung napagsimulan na po natin. So, sabi nga po sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Him who gives me strength. That God will be the strength of those who seek Him and will not let them perish by sin. Na ang Diyos lamang po ang ating kalakasan at pag-asa sa panahon na tayo ay wala ng pag-asa, wala ng way, kundi yung way na lang po ni Lord, ng ating Panginoon, na kalakasan to fight from our battle na kasama ang Lord. So dahil sa pagtitiwala, we can conquer yung mga battles na yun nga po sabi sa Romans chapter 8, verse 37, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. So those who know God's name can trust in Him and count on Him for help. Ang pagpapahalaga sa kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos ay isang paraan na nagpapakita na may tiwala tayo sa Kanya. At ang pagkapanalo po natin ay isang patunay na kasama natin ang ating Diyos na dahil sa pag-ibig niya, magagawa natin ang lahat na sa tulong po ng ating Panginoon. So, ito naman po tayo sa number 3. Yan. Sa number 3 naman po, rely on God and ask for community support. Diba katulad nga po ng na-mention ni Madam, na naparunayan na po ng ating Panginoon na kaya niya kaya niya yung kung ano man yung gusto nating ipagkatiwala sa Kanya, na ano man yung mga pinagdadaanan natin, kahit ano pa man, kahit kanino man niya, nakakahigit-sigad sa lahat ng yon. So, ibig sabihin, hindi na tayo mag-doubt na i-relay ba natin kay God o hindi ba natin i-relay kay God, kasi alam na natin na kaya ni God yun, at sana nga daw po i-relay natin kay God ang lahat. At hindi lang po yun, dapat mag-ano rin daw po tayo, ask for community support. Community of believers na support. Kasi po, di ba, katulad nung kung paano humingi ng help si Moises kay Aaron and Hur, di ba po, parang ang laking help na kapag tayo po nagtutulong-tulong po tayo na itaas yung bandila ng Panginoon sa buhay po ng isa't isa. Kasi minsan, mangangalay po ang kamay natin po, pero kung nandyan po tayo para tulungan ng bawat isa, kakayanin po natin ang kung ano man pinagdadaanan natin. And also, tayo rin po, kung ibang tao naman yung nangangailangan, we should encourage one another. Tulungan daw po natin ang isa't isa na i-live yung banner ni Lord sa buhay nila by offering encouragement and prayer kapag nag-face sila ng challenges in life. At last po, mag-stand firm daw po tayo sa mga spiritual warfare na kinakaharap natin. So, di ba yung spiritual warfare, spiritual battle, kailangan po nun ng spiritual efforts. So, ibig sabihin, kung tayo daw po ay nag-face ng spiritual warfare in life, ng spiritual battle, tapatan daw po natin yun ng spiritual efforts din. At yun nga po yung pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, pagdalo sa mga fellowship, sa mga services. Kasi sobrang laking tulong po nun para makapag-stand firm tayo. Para maging matatag tayo po dun sa mga spiritual warfare na nandyan po sa buhay natin. At
sabi nga din po, di ba, sa verse sa Ephesians, na dapat, natin suot natin yung armor ni God. Suot natin po yung, ni God, yung armor niya. At isa dun, di ba po, yung sword yung armor po, yung sword natin is yung word of God. So, dapat, kung magagamit natin siya as word, mapapanalo natin yung spiritual warfare. Magagawa lang po natin daw yun kung babal tayo sa salita ng Diyos. Kaya, kung para daw po maging matatag tayo sa mga spiritual battle na meron tayo, iluhod natin siya sa ating Panginoon. Ipag-pray natin siya at maging babal po tayo sa salita ng Diyos. Kasi, doon po tayo mas magiging matatag at mas makakayanan yung mga pinagdadaanan po natin sa buhay natin po. So, ayan po, next slide. Sabi po dito, sa bawat battle daw po na mararanasan natin sa buhay natin, lagi lang daw po natin ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos at itaas natin yung pangalan niya sa ating pong kalagitnaan. Kasi, alam natin na confident tayo na naihayag na ang Diyos ay nakakahigit kahit kanino ba, tsaka kahit saan ba, di ba po? At kapag ganun daw po, kung ang Diyos ang nangunguna sa buhay natin, hindi lamang daw po tayo magtatagumpay. Ibig sabihin, yes, mapapanalo natin yung battle na kinakaharap natin kasi kasama natin si Lord. Pero sabi dito, kung di mananatili rin tayong isang mananagumpay. So magiging character na natin yun, magiging identity na natin na we are victorious in God. We are victorious in Christ. So ibig sabihin, si God, yung victory na ina-offer niya sa atin, hindi lang pala siya one-time event. Hindi lang siya one-day event, hindi lang siya one battle sa life natin, kundi kung ano man yung mga battle na makakaharap natin ngayong 2025 na ito po, mga papasok na battle in life. Sabi dito, mananatili tayong mananagumpay. Kung si Lord daw po yung gagawin, God, itataas nating banner sa buhay natin, itataas nating bandila sa buhay natin, yung katagumpayan na sa atin na. So kung ang katagumpayan na sa atin na confident na tayo, wala na tayong pag-aalinlangan sa buhay natin, hindi na natin hahayaan na makapuntos ang enemy sa buhay natin, di ba po? Sabi dito, alalahanin daw natin na kung ano man yung bawat pagsubok po na papahintulutan ng Diyos, maaari kasi siyang daan patungo po dun sa spacious land patungo dun sa promised land na inihanda ni God para po sa mga tinawag niya at nagtitiwala sa Kanya. So, ibig sabihin, yung mga battles natin, may may purpose siya meron siyang inaano si God, meron siyang purpose na nakaano po doon. Kaya naman daw po, sa bawat araw, hindi lang kunyari kapag malungkot ka or ano ka, kundi sa bawat araw na pagkakaloob daw po niya sa atin, marapat lamang daw po na itaas natin siyang bandila sa ating mga buhay. Kasi, ayun pala po yung magiging lakas natin ngayong 2025. Na kapag si God ang naging bandila natin, yung perspective natin magbabago na rin siya. Yung mindset natin magbabago na rin siya. Kasi hindi na siya magiging mindset na kunyari ang mindset natin noong 2024, hindi ko na kaya kapag ganito na kahirap. Pero ngayong si Lord ang bandila natin, kakayanin natin ang lahat. Bibigyan tayo ni God ng renewed mindset. Bibigyan niya tayo ng binagong perspective. Kasi ang perspective na natin ngayon, kung ano man ang i-offer ng enemy sa atin, ay panalo na ako dyan. Kasi kasama ko ang Panginoon. So, ayun po, inaaniyahan po namin ang lahat na tumayo para po tayo na po ay mag-closing prayer. Tara po, let's pray. Father God, Panginoon, Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Lord, sa pagsama niyo sa amin, Panginoon, sa buong week, Lord God, na nagsama-sama kami ngayon, Lord God, simula day 1 hanggang ngayong day 5, Lord God. Maraming salamat na sinamahan niyo po ang bawat isa, Lord God. Lord, salamat po sa mga aral na ibinigay niyo po sa amin, at mga natutunan po namin, Lord. I hope and pray na tulungan niyo kami, Lord God, na hindi lang siya mag-stay na knowledge namin, Lord God, kundi magamit namin ito, Lord God, sa pang-araw-araw na buhay. Maturn namin siya, Lord God, into wisdom sa tulong po ninyo, Panginoon. And Lord, maraming salamat sapagkat meron kaming assurance, Lord God, na ikaw po ang magiging, pwede namin maging bandila na itaas sa buhay namin, Panginoon. Na kung ikaw po, Lord, ang tataas namin, Panginoon, ay merong katagumpayan sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng battle na pagdadaanan namin, Lord God. Merong katagumpayan sapagkat kayo po, Lord God, ang lalaban para sa amin, Panginoon. At Lord, salamat kasi sa bawat battle na
inaalaw niyo na maranasan namin, Panginoon, ay tinutulungan niyo po kami sa lahat ng yun, Lord God. Inaalaw niyo pa rin po, Lord God, na magkaroon kami ng participation sa pag-battle na yun, Lord God. Hindi niyo po hinahayaan na ikaw lang yung lalaban, kundi sinasama niyo kami, Lord God. Pinagkakatiwalaan niyo kami, Panginoon. At dahil po doon, Lord, mas nakikilala ka namin, Panginoon. Mas nalalaman namin, Panginoon, na sobrang powerful niya, Lord God. Ikaw lang po, Lord God, yung Diyos na talagang pagkakatiwalaan namin sa lahat ng pagsubok na amin pong pagdadaanan sa buhay, Panginoon. And thank you so much, Lord, sa presence niyo po, Panginoon. Talagang, wala na po kami mahihiling pa, Lord God. Hindi po talaga namin gugustuhin na mapunta sa ibang presensya, kundi sa presensya niyo lamang, Panginoon, sapagkat sa presensya niyo may katagumpayan, Lord God. Sa presensya niyo may kaligayahan, Panginoon. Sa presensya niyo may kapayapaan, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po kasi binigyan niyo kami ng blessing, Lord God. Inalaw niyo, Lord God, na makasama ka po namin, Lord God. Yung presence niyo po ay mapasa amin, Lord God. At salamat kasi kasama ka po namin palagi, Panginoon. Kaya, Lord, I hope and pray na this 2025, tulungan niyo kami na manatili lamang po sa presensya niyo, Lord, Panginoon. Kung ano man po ang mga pagdadaanan namin, Panginoon, tulungan niyo kami na ikaw po ang piliin namin, Lord God. Sa presensya niyo kami manatili po, Panginoon. At ayun lamang po, Lord, sana po patuloy niyo lamang pong samahan kaming lahat, Lord God. Ang mga nandito po ngayon, ang mga volunteers, ang buong church, maging yung mga pamilya na nire-represent nila, Lord God. We declare yung presence niyo po ay mapa sa aming lahat, yung blessings and favors niyo po. This 2025 ay ma-receive po namin na walang maging bara, Lord God, sa puso namin. At kayo lamang po, Lord, yung biyaya niyo sa amin ay mag-overflow lang din po siya sa buhay po namin at ma-share namin siya sa ibang tao na kapaligid po sa amin, Panginoon. Kayo na pong sumama sa amin, Lord God, sa magiging fellowship namin po ngayon. In Jesus' name, this we pray. Amen. So, sa ating po pagtatapos, meron po tayong fellowship na kung saan po mag-share po tayo. Ito po yung mga katanungan. Anong area ng buhay mo ang nangangailangan ng pagtaas ng bandila, pangalan ng Diyos? Ano ang mga limitasyon sa kasalukuyan mong nararanasan sa buhay? Suriin ang mga kadahilanan ng mga limitasyong ito. Ngayon, alam mo na ang Panginoon ang bandila ng iyong tagumpay. Paano mo malalampasan ang mga limitasyong ito? So, ayan po, maraming salamat. I-end ko na to, boss.